Maligayang pagdating sa aming channel. Dito, isasama ka namin sa isang kakaibang paglalakbay sa mundo ng mga abandonadong istruktura. Sama-sama nating tuklasin ang mga bahay, gusali at iba pang lugar na niluma at kinalimutan ng panahon. Pinagsama-sama namin ang mga karanasan mula sa iba't ibang explorer upang mas maintindihan at maramdaman mo ang bawat kwento sa likod ng bawat sulok. Tara, samahan mo kami sa mga nakaraan at saksihan ang mga misteryong bumabalot sa bawat pader. Mag-subscribe, mag-like at i-on ang notification para updated ka sa mga bagong uploads araw-araw. Uy, kumusta kayong lahat? Welcome back sa channel. Ngayon, narito ako sa isang lugar na matagal ko nang gustong puntahan. Noong huli akong pumunta rito, akala ko talaga na itong sirang bahay sa tabi ng kalsada ang hinahanap ko at na-demolish na ito. Pero ngayon, nalaman namin na medyo mas malayo pa pala sa loob ng kalye ang totoong lokasyon. Kaya pala, nagkamali ako noon dahil hindi ako naghanap ng maigi. Pero ngayon, bumalik na ako at handa na akong tuklasin ito. Napaka-espesyal ng lugar na ito para sa akin dahil may isang instrumentong pangmusika rito na matagal ko nang gustong makita sa isang abandonadong lugar. Kaya tara na, puntahan natin ngayon at tingnan natin kung ano pa ang natitira. Kakapasok lang namin sa property pero kailangan naming mag-ingat. May kotse pa talagang naiwan dito. Ang laki ng lugar, sobrang laki talaga. Excited na akong makita ito. Buksan natin ito dito. Tara, pumasok na tayo. Sa gitna ng isang napakagandang French village, natagpuan namin ang isang kaakit-akit na estate na tuluyan ng nakalimutan. Dating pagmamay-ari ito ni G. Raymond at ng kanyang minamahal na asawang si Anna, isang German couple na lumipat sa France noong huling bahagi ng dekada 80s. Nakakuha si Raymond ng isang napakalaking oportunidad at naging surgeon sa kilalang ospital na Hôpital de Paris. Kasama ang kanyang asawa, tumira siya sa napakalaking manor na ito ng humigit 30 taon. Ngunit sa kasamaang palad ay pumanaw siya dahil sa malubhang sakit. Nanatili ang kanyang asawa na mag-isa rito ng mga 10 taon hanggang sa siya naman ay pumanaw noong 2016. Mula noon, ang kanilang estate ay iniwan na at unti-unti nang nasisiha. Samahan niyo kami at tuklasin natin ang buhay ng mag-asawang ito at ipapakita namin sa inyo ang isang pagbubunyag na paglilibot sa dati nilang kaharian. Nasa loob na ako ng bahay ngayon pero sa kasamaang palad, hinanap ko sa lahat ng sulok at mukhang ninakaw na ang harp na sinasabi ko. Nakakalungkot talaga na may mga taong pumapasok sa ganitong lugar at nagnanakaw ng mga gamit. Pero oo, napakaganda pa rin ang kwento ng lugar na ito at sulit pa ring ipakita sa inyo. Kaya gagawin ko pa rin yon. Tara na at simulan natin ang pag-explore. Sisimulan natin dito sa labas. Ang kotse ni Mrs. Anna ay naiwan dito mula pa noong 2016 at unti-unti nang kinakalawang. Wala nang nag-aalaga rito. Pero tingnan nyo ang napakagandang lugar na ito na tinitirhan nila noon ni Raymond. Isang napakagandang lugar na ngayon ay tinubuan na ng mga halaman. Excited na akong ipakita sa inyo ito kaya wag na tayong magtagal. Ipapakita ko muna ang harden at pagkatapos ay papasok tayo sa loob. Ito ang driveway na dinaanan natin papasok at narito ang mismong mansion. Sa French, tinatawag itong manor na ang ibig sabihin sa English ay mansion o villa. May kakaibang estilo ito na karaniwan sa France. Makikita nyo ang mga bintana may shutters, ang mga brick na bahagi ng pader at maliliit na bubong. At nandito rin ang kotse ni Mrs. Anna sa harap. Nakakalungkot talaga, matapos siyang pumanaw, wala nang nagmalasakit sa kanyang mga ari-arian. Ang ganda pa ng leather interior. Grabe, ang surreal nito. Pasukin natin ang kanyang luntiang hardin. May bulaklak pa ring namubulaklak. Dati itong balon pero natabunan na ng ivy. Ang galing. Tara, bumaba tayo. Parang nasa kagubatan na tayo habang naglalakad. Naririnig ang huni ng mga buwin. Ang buong likod bahay niya ay tinubuan na ng mga halaman. May mga punong bumagsak na rin. Halos wala nang natira. At dito tayo papunta sa likod ng bahay kung saan pwede tayong pumasok sa bintana. Pagpasok pa lang, sinalubong agad tayo ng mga sunflower. Akala ko nung una ay totoo sila at nakaramdam pa ako ng kaba na baka may nakatira pa. Pero peke pala. Mukhang totoo lang talaga. Nakalagay sila sa isang magandang stand na may copper plate. Tingnan nyo ang silid na ito. Mukhang dining area. Napaka-French ng estilo pero may halong German design. Ituturo ko sa inyo yon mamaya. Narito ang wall cabinet kung saan niya inalagay ang mga kristal na baso para sa mga bisita. At ang painting sa itaas, baka sila mismo ang gumawa. Si Anna ay artistic habang si Raymond ay matalino at mahilig magbasa. Maraming paintings dito na gawa ni Anna at makikita pa natin yon.
Tumutugtog din siya ng piano at tulad ng sinabi ko kanina, ninakaw na ang harp na pinuntahan ko sana rito. Interesado ako dahil bihirang makakita ng harp sa isang abandonadong lugar. Narito ang cabinet na may marble top. Ang ganda at mukhang isang Van Gogh pero malamang replika lang iyon. Napakagandang chandelier sa gitna ng silid at may wall clock din na maayos pa ang mukha. Pwede ko bang buksan ito? Sapat lang ang tangkad ko. Wow, ang ganda! Sa gitna ay ang dining table, parang nakahanda pa rin para sa isang eleganteng hapunan. Nandyan pa ang mga wine glass. Tulad ng sinabi ko, ang mga haliging ito ay karaniwang nakikita sa mga German na abandonadong lugar, pati na rin ang mga kahoy na beam sa kisame. Isa pang chandelier sa gitna, pero unti-unti nang itong nasisira. Ito ang mga paintings na sinasabi ko. Mukhang hindi ito gawa niya, parang isang Indian festival o parada. Ang iba naman ay walang pirma, kaya mukhang siya lang ang gumawa para sa bahay. May hagganan dito, pero pasukin muna natin ang kusina. Wow! Hindi ko pa ito nasisiyasat ng maigi, pero napakaganda ng design. Mahilig ako sa kulay blue, halo ng light blue at dark blue. Mukhang pwedeng tirhan ulit anytime. Nandito pa ang mga appliances, pati ang mga huling ginamit niyang kaldero at kawali para ipagluto ang kanyang asawang si Raymond. Narito pa ang salan. Curious ako kung may pagkain pang natira. May spaghetti pa nga sa jar. Ang tindi. Nandito pa ang takure sa hibabaw ng salan pagkatapos ng lahat ng taon. Nakakalungkot talagang makita ito, lalo na ang hindi nahugasang na plato. Parang hindi na nila nagawang linisin bago sila pumanaw. Napakasakit sa damdamin makita iyon. Kapag nag-explore ka ng isang abandonadong lugar, kahit ang mga baso rito may kaunting tubig pa sa loob, parang handa pa silang hugasan. Dito sa itaas, may mga plato na nakadisplay, tapos may isa pang dining table. Ito ang karaniwang kainan. Dito nagtitipon ng pamilya para kumain tuwing umaga at gabi. At ang mga built-in cabinets dito, napakaganda rin talaga. Wow! Isang maliit na toolbox para sa mga gamit sa pagni-meeting. Marahil ginagamit ni Ana para tahiin o ayusin ang mga damit ni Mr. Raymond, lalo na ang mga kailangan niyang isuot papasok sa trabaho. May pinto rito, at tingnan mo sa gilid, kahit ang mga tuwalya nakasabit pa rin hanggang ngayon matapos ang napakaraming taon. Nako, ang hirap buksan ito. Okay. Wow, saan tayo napunta? Ang interesting nito. Grabe ang amoy sa kwartong ito, napakasama. May mga bote ng alak sa gilid. Mukhang ito ay isang washing room. Oo, parang laundry room. Dito nilalagay ang pagkain sa mga ref at dito rin naglalaba. Hindi ito kailangang maging maganda dahil hindi naman dito dinadala ang mga bisita. Nako, ang huling nilabahan ni Ana nandito pa sa basket. Ang sakit makita. Hindi ako masyadong kita sa salamin, sobrang dumi kasi. Pero sasabihin ko na rin, ang makita ang lahat ng ito, ang mga plato sa kusina, ang labahin sa basket, nakakalungkot talaga. Hindi lang puro saya ang pag-explore ng mga abandonadong lugar. Ito ay pagdodokumento ng buhay ng mga tao. 4, 5, hindi, 6 na taon na ang nakalipas. Iniwan ni Ana ang lugar na ito ng biglaan, wala nang kasama. Naiman ang lahat ng kanyang gamit, ang mga plato, ang labahin, parang eksaktong sandali nang siya ay pumanaw. At yun ang bahagi ng pag-explore na kailangan din nating ipakita, na may ganitong mga nangyayari sa mundo, na may mga lugar na napapabayaan at wala nang nag-aalaga. Ang hirap makita ng lahat ng ito, ang labahin, pati mga damit at tuwalya na naiwan sa upuan. Isa rin yon sa gusto kong ipakita sa pag-explore, na may mga bagay na naiiwan lang ng ganito. At isa pang bagay bago ako tumahimik, may ibang explorers na pinapakita ang haunted na bahagi ng mga bahay. Pinapakita nila na parang may multo o ginagawa nilang nakakatakot ang lugar. Pero ako, gusto kong ipakita ang kagandahan ng mga lugar na ito. Dahil may magagandang buhay na naganap dito, may masasayang alaala, pamilya na nagkakasama, tawanan, laro, lahat ng yon nangyari sa loob ng bahay na ito. At para sa akin, napakahalaga na ipakita ang kagandahan ng isang tahanan. Yun ang sinusubukan kong gawin. Kaya tara, magpatuloy tayo. Mula sa dining area, pwede tayong dumiretso sa maliit na hagdan papunta sa maliit na space kung saan nagre-relax sina Ana at Raymond tuwing gabi. Kaya kong isipin sila na nakaupo sa mga pulang sopa roon, magkasama. Hindi ko alam kung may mga anak sila. Malamang meron. Pero ilan sila, nasaan sila ngayon, wala akong ideya. Napakaganda ng living room. May chandelier sa gitna at napakataas ng kisame. Gusto ko talaga ang setup dito. Sa gilid, may fireplace. Ang gaganda ng mga statua at ng copper gold na dekorasyon sa molding. Kahoy pala ito,
Oo, kahoy nga. Wow. May natitira pang abo sa fireplace, parang huling bakas nila. Nakakamangha. At mukhang may nahulog mula sa chimney. Nandito pa ang bellow sa gilid at gumagana pa ito. Ang galing. Hindi na natin gaanong ginagamit ang ganito ngayon, pero napaka-elegante. May mga DVD at VHS pa rito, naiwan lang lahat. Ang galing. Wow, malamang may mga masasarap na cognac si Mr. Raymond dito. Iniinom niya habang nakaupo sa sala sa gabi. At dito naman papunta sa itaas, kung saan ang mga kwarto. Pero hindi pa yun lahat. May mga kwarto rin dito sa ibaba. Una, may banyo rito, maliit na shower at marahil may lababo rin. Wow, nandito pa ang shaving cream at iba pang gamit. Dahan-dahan tayong umatras at pumasok sa napakagandang kwartong ito. Tingnan mo ito. Wow, ayos pa ang kama. Gusto ko ang disenyo ng ulo ng kama. Kahoy, napakaganda ng pagkakagawa. At ito ay mukhang kwarto ng bata. Ibig sabihin, may mga anak nga sila. Wow, tingnan mo. May lampara sa gilid at isang nobela sa ilalim. Isang French novel, Amélie. Ang gaganda ng mga liwag dito. Parang salamin na gumagalaw. Hugis ubas ang disenyo. Napakaganda talaga ng lampara. May maliit na koleksyon dito, mga kulo. Mukhang mahilig sa kulo ang nakatira sa kwartong ito. May mga musical notes din sa ibaba. At sa gilid, may bookshelf kung saan nakalagay ang lahat ng kanyang mga libro. Magpatuloy tayo sa likod ng hallway at dito, papasok tayo sa isa pang kwarto. At muli, isa rin itong kwarto ng bata kaya masasabi nating ligtas na may hindi bababa sa 2 bata na tumira sa bahay na ito. Tingnan mo ang wallpaper, parang pang-spring ang tema at kapag pinisil mo, parang may lambot ito, parang carpet na nakadikit sa pader. Wow, tingnan mo ang kama sa ibaba, maayos pa rin tulad ng naunang kwarto. Gustong-gusto ko talaga ang ganitong estilo. Ito naman, ashtray pala ito. Nung panahon na tinitirhan pa ang bahay na ito, normal lang ang paninigarilyo. Nakakita na tayo ng ilang ashtray kanina pero hindi ko lang naituro. Balikan nyo na lang ang video, baka mapansin nyo sila. May nakasulat dito na initial, HOS. Interesante. Sa kabilang bahagi ng kwarto, may maliit na mesa at may mga ukit na parang hieroglyphs to stone carvings. Mukhang mahilig talaga ang pamilya sa sining at pagkolekta. May board game dito, Normandy 44. Wow! At may isa pang Egyptian blade dito. Hindi ko alam kung galing ito sa bakasyon o kung saan. Gusto ko ring ituro itong telepono. Mukhang laruan lang. O teka, parang alarm clock pala ito. Oo, mukhang alarm clock nga. Ang galing! Ito naman ang maliit na cabinet o wardrobe. Tignan natin... bathrobe. Oo, mukhang pambabae ito, kaya malamang babae ang nakatira sa kwartong ito. At ngayon, ipapakita ko na sa inyo ang pinakamagandang kwarto sa bahay, ang upstairs living area o reading area. Sa tingin ko, dito sila nagre-relax, naglalaro, gumagawa ng musika si Ana at nagbabasa ng libro. Wow! Sa gilid ng kwarto may napakagandang piano, isang grand piano. Flexio ang nakasulat dito. Mukhang German piano ito. Oo, mukhang gawa nga sa Germany. Ang galing. At tingnan nyo ito, larawan ni na Ana at Raymond nung sila ay buhay pa. Napakagandang makita. May isa pang larawan dito na may kasama ring bata. Makikita mo talaga ang pamilya nila. May mga artwork pa sa gilid, isang rocking chair at napakaraming bagay na pwedeng tignan. Hindi mo alam kung saan ka titingin. May mga CD, tignan natin ang taste nila sa musika. Mahalaga rin iyon para makilala ang mga taong nakatira rito. Maraming kanta na hindi ko kilala. Siguro mas matanda ang mga ito o French music. May mga kaset pa rin dito. Sa gilid, may mga upholstered chairs kung saan pwede kang magbasa o lumaro sa mesa. May nobela sa mesa, may ilustrasyon pero medyo malupit ang laman. Napakaraming libro, punong-puno ang mga bookshelves. Makikita mong mahilig talaga sila sa pagbabasa. May mga upuan pa sa gilid, isa ay electric at may isa pa sa gitna ng kwarto. At dito naman sa gilid, dito dapat nakalagay ang harp pero sa kasamahang palad, wala na ito ngayon. Nakakalungkot talaga.
May maliit na dekorasyon dito, sinusubukan kong basahin ng French pero hindi pa ako ganun kagaling. Practice pa. Tingnan mo ang larawan ni Ana sa itaas ng fireplace. Makikita mo na siya iyon nung mas bata pa siya. Napakaganda. Sa ilalim ay isang fireplace at sa gilid ay may mga musical instruments. Gusto ko rin itong larawan ng isang lalaking casual na naninigarilyo. Ngayon kasi bihira mo nang makita ang ganitong klaseng larawan dahil baka makriticize pa. Makikita mo ulit ang Egyptian art sa buong bahay. Mahilig talaga sila rito. At itong maliit na copper lamp sa gilid, napakaganda. Tara, dumaan tayo sa pintong iyon at magpatuloy. Dadalhin ito tayo sa isang paikot na hagdan paakyat. Pero bago yon, tingnan mo, makikita mo ang kotse sa labas at ito ang pangunahing pintuan ng bahay na matagal nang hindi nabubuksan. Narito ang mga jacket na sinusuot ni Ana kapag lumalabas siya at mapapansin mo, puro pambabae na lang ang natira rito dahil siya na lang ang naiwan sa huling bahagi ng kanyang buhay. May maliit na banyo sa dulo ng hallway, magandang lababo. Okay, umakyat pa tayo. Tingnan natin ang mga kwarto sa itaas. Mukhang may hagdan din papunta sa attic. Balikan natin yun mamaya. Dito muna tayo sa kwartong ito. Makikita mo agad maraming gamit ang naiwan. Dahan-dahan tayong pumasok. Sa tingin ko ito ang master bedroom. Sa gilid, mukhang walk-in closet at oo nga, walk-in closet nga ito. Wow, nandito pa lahat ng sapatos niya. Ang galing! May vanity rin dito sa ibabaw ng fireplace kung saan siya naghahanda tuwing umaga. May mga carnival masks pa. Maliit lang ang walk-in closet pero puno. Sinturon, damit. Sa isang banda, napakagandang makita na buo pa ang lahat. Pero sa kabilang banda, napakalungkot din na nandito pa rin ang lahat ng kanyang gamit. Grabe, pati ang mga damit na sinusuot niya sa lamay o libing, makikita mo ang mga itim niyang damit. Sa France, karaniwan nakaitim kapag pupunta sa libing. Ngayon, pumasok na tayo sa master bedroom. Wow, ang daming pwedeng tignan. Simulan natin dito. Isang napakagandang painting. Mukhang mula pa sa panahon ni Napoleon noong 1800s. Nasa isang French castle. May babaeng humahalik sa pisngi ng isa habang may tumutugtog ng piano. Ang daming detalye. Tingnan mo rin ito. Mga bote ng pabango, may laman pa rin kahit ilang taon na ang lumipas. At itong drawer ay ito, isasara ko na lang. Lagi ako nagbubukas ng maling drawer. Lagi ko talagang nagagawa iyon. May mga salamin sa dingding at dito naman ay may maliit na parang pirate chest na naglalaman ng lahat ng alahas na isinusuot ni Mrs. Ana kapag siya ay lumalabas. Lahat ay naiwan pa rin dito at mananatili na lang dito magpakailanman. May magandang salamin sa gilid para tignan ang sarili tuwing umaga. Kung maayos ba ang suot mo o may mantsa ang damit. Meron nga akong mantsa ngayon kaya malaking tulong ang ganitong salamin. Mukhang relihiyoso rin sila. Nakakita na tayo ng ilang religious symbol sa bahay at dito ay may mas marami pa. May iba pang alahas dito. Grabe. At itong maliit na telebisyon sa gitna ng kwarto. Malamang hindi na nila ito masyadong ginagamit. Napakaliit kasi. Halos wala ka nang makita. May fireplace din. Bago pa naimbento ang central heating, bawat kwarto ay may sariling fireplace para magbigay init tuwing gabi. Gustong-gusto ko ang mga ganitong klaseng furniture. Lagi kong sinasabi ito. Ito ay isang accounting desk. Mukhang sarado ngayon pero dito nila ginagawa ang kanilang mga papeles o accounting. Napakagandang piraso ng muebles. May larawan dito ng dalawang tao. Medyo malabo, hindi ko sigurado kung sina Ana at Raymond dito noong bata pa sila o baka mga anak nila na mas matanda na. Isang napakagandang upuan sa gilid at maraming babasahin para sa gabi. May mga sulat pa rito pero hindi ko ipapakita ang address dahil ayokong ibunyag ang lokasyon. May Biblia rin dito at gusto ko itong dekorasyon. Peacock ba ang tawag dito? Oo, mukhang peacock nga. At muli, may kama na maayos pa rin.
narito rin ang napakalaki at napakagandang vanity. Isa sa pinakamaganda na nakita ko. Ang daming pabango na naiwan dito. Tignan mo, nandyan pa lahat. Ginagawa ko ito lagi. Inaamoy ko ang pabango para maramdaman kung ano ang amoy ni Ana noon. Wow, ang bango nito. Parang gawa sa pulot o honey. Pati ang hairbrush niya ay nandito pa. May mga larawan nila at muli maraming libro sa gilid. Ay, hindi ko agad napansin. May isa pang kwarto rito. Naku, ito pala ang banyo. Tignan mo ang salamin sa pintuan. Grabe. At ito na nga ang banyo. Napakaganda rin. May golden mirror sa ibabaw ng marble sink. Subukan natin kung may tubig pa. Hindi ko pa nasusubukan. Mukhang hindi na gumagana. Nandito pa rin ang mga tuwalya. At tignan mo ang bathtub. Ang kakaiba ng design. May ulo ng leon dito. At kapag iniikot mo ang knob, dito lalabas ang tubig papunta sa bathtub. Ang galing! May shower head din sa gilid kung ayaw mong gamitin ng leon design. At may wooden toilet seat din dito. At ito ba ay baradong inidoro? Grabe! Ang mga bagay na makikita mo sa abandonadong bahay, talagang nakakabighani. Balik tayo at isara ito. Napaka-cool na natuklasan niyo. Magpatuloy tayo sa hallway. May isa pang kwarto dito na hindi ko pa napupuntahan. Mukhang ito ay opisina o bureau. Marahil dito nagtatrabaho si Mr. Raymond kapag nasa bahay siya o kapag hindi siya pumupunta sa Paris. Ito ang kanyang mesa. Nandito pa ang typewriter. May sulat-hangpong liham din dito. Tignan mo, may panulat pa. Narito ang kanyang typewriter setup. At ito, mukhang lisensya niya sa pagmamaneho. Hindi ko ito bubuksan sa camera pero ito nga iyon. May larawan dito ng mga bata. 3 sila sa larawan kaya posibleng ito ang kanilang pamilya. At dito naman ay isang larawan na malamang si Mr. Raymond. May isa pang kwarto rito. May kama rin at fireplace. At ngayon ang pinaka-inaabangan. Parang cherry on the top o la creme de la creme. Ito ang hagdan papunta sa attic. Para sa hindi nakakaalam, ang la creme de la creme ay ibig sabihin ay ang pinakamaganda o pinaka-espesyal. Pag akyat mo pa lang, makikita mo agad. Parang isang malaking storage ng damit. Talagang hindi minimalist si Ana pagdating sa pananamit. Napakarami niyang damit, iba't ibang style. Marahil mo nga hindi na niya ginagamit. Halos lahat ng bahagi ng buhay niya ay nandito. At ito ang gusto ko sa mga attic. Marami kang nadidiskubre dahil bawat tao ay may kanya-kanyang interes. Para kay Ana, malinaw na mahalaga ang kanyang mga damit at musika. Grabe, ang daming damit dito. At dito sa likod, may parang storage ng paintings. Hindi nga, mukhang pareho ito ng mga paintings na nakita natin sa unang kwarto. Parehong style. Ang ganda. At mukhang may marami pa. At iyon nga ang lugar natin ngayon. Talagang namamangha ako kung paano iniwan ang bahay na ito at ang malungkot na kwento ni Ana ay talagang tumimo sa akin. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Masaya ako na naibahagi ko ito sa inyo dito sa YouTube at mananatiling mapapanood habang buhay. Kung nagustuhan nyo ang video, paki-like, mag-subscribe at mag-iwan ng komento. May link din sa description papunta sa Patreon kung gusto nyong suportahan ang channel at tulungan akong magpatuloy sa mga susunod pang adventure. Paalam, mahal ko kayong lahat. Sana'y nasiyahan kayo sa ating exploration. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang adventures na tulad nito at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong video. Siyempre, i-like at i-share na rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagtuklas.